Kasya po ba ang 500? Personal ko? Hindi, personal niya. Ikaw ang tinanong tanga. Tangina mo, una pa lang, pang bobo na Compute ako, kung bibili ako ng 1 kilo na ham na mumurahin, hindi yung may brand, pwede. 500. 1 kilo na ham, gaga. Utanginan to, sinungaling. Yung karni nga baboy. Walang timpla yun. Pag bumili ka, 400 na 1 kilo 1 kilo na ham. Tanginan yun yung ham na yun. Mas mahal yun kaysa sa lutong karni. Ay yung sa hindi pa luto na karni. Boba rin talaga Dancing with the beat with DJ Glenn on the mix. Marcos Bangag. Marcos Bangag. Magandang araw mga banateros. Ito na naman ang inyong pinaka-paboritong fake news peddler sa balat ng YouTube, Boss D at your service. At pasasakitin na naman natin ang mga ulo at ay balon-balunan, puso, isip at kaluluwa ng lahat ng mga salot sa lipunan. Mga magnanakaw sa Pilipinas, membro ng sindikatong Kuratong Baliling, mga hindi nagtatrabahong mga pasahod ng taong bayan, mga linta na humihigop sa kaba ng bayan, lahat ng mga congressman, senador, presidente na hindi nagtatrabaho, walang ginawa kundi magnakaw, pinahihirapan ng bayang Pilipinas at mga Pilipino. Inuubos ang lakas ng bawat mamamayan, resources ng Pilipinas, galing-galingan, bait-baitan, mga satanas naman, mga barabas pa, mga demonyo pa, mga hudas. Panibagong araw, panibagong kwentuhan session with yours truly, Boss D. Kamusta naman kayo? Babawi ako sa inyo. Mag-upload tayo na mag-upload ngayon. Dahil noong mga nakaraan hindi tayo nakapag-upload, gawa lang tayo medyo busy. Dahil hindi lang po tayo full-time vlogger, tayo din po ay naaatasan na maghatid ng mga komentaryo, hindi lang po sa social media, kundi pati sa inyong mga telebisyon. Minsan artista, minsan nag-i-endorse ng mga produkto, nagre-review ng mga kainan. Ano-ano nang pinagagawa namin ni Banat Bay? Kagabi magkasama kami. Kagabi ni Banat. May kinainan kami dyan sa may BGC. Yung burger ba? Yung, para siyang patty na bilog. Sikat yun sa Japan kasi papunta na nga tayo ng Japan. Kaya nire-ready na namin yung aming mga pallet. Dahil syempre, sanayin tayo sa mga ado-adobo, minuminudo, ganyan. So magbabago yung ating makakain, kaya baka mabigla ang ating mga tiyan dahil paalis na kaming dalawa. Bahala na kayo sa buhay ninyo dito sa Pilipinas. Mag-ano-ano na kami, ready na kami. Shout out kay Ma'am Julie kay Ma'am Julie na napakagandang asawa ni Congressman Mike Defensor, dating Congressman Mike. Mabuhay ka, thank you for your support. Hindi ko natikman yung pansit. Sayang. Hindi kasi ako nakapunta dun sa lounge ni Kong Mike kasi mag-host pa tayo ng mga nung mga nagrarally-rally virtual. Di ba, malay mo, ma'am? Malay mo sa susunod, makabalik tayo dyan. At batikman na namin ang inyong pinagmamalaking pansit palabok. Sarap. Dahil itong pamahalaan natin ay tamad, dahil itong pamahalaan natin ay minamaliit ang bayang Pilipinas, dahil itong pamahalaan natin ay ginugutom kayo, sige nag-post tayo dyan sa ating Facebook. Mamimigay tayo ng 1,000 pesos. Dodoblehin natin yung sinasabi ng DTI, dahil alam naman natin pare-parehas yung 500 pesos na ipamimigay ng DTI. Yung pamimigay, sorry. Yung 100 pesos na budget ng isang pamilya sa Noche Buena, 500 pesos. Alam natin hindi yan kasya. At yan ang sentro ng ating topic ngayon. Okay?
So mamimigay tayo ng 1,000 pesos sa mga piling tagapanood natin na sumusubaybay sa atin both sa Facebook and sa YouTube. Mamimigay tayo mangilang-ilan lang, di man ako mayaman. Oo, siguro mag-allocate lang tayo. Okay na siguro yung mga 10 piraso. Pwede na ba yun? 10,000 pesos din yun eh. Wala naman akong pera. Pero ano na rin, pasasalamat na rin sa mga natin, sa mga kababayan natin na sumusubaybay sa Banateros at dito kay Boss Dada. Mamimili tayo, sige na, hanggang 20 na nga. 20 piraso na tagi 1,000 mamimigay tayo sa mga kababayan natin dito sa Pilipinas sa Magnonoche Buena. Oo, syempre mas maraming hirap sa Pilipinas eh. Kayo naman ng mga nasa abroad, kaya nyo naman ng bigyan ng 1,000 yung inyong mga kaanak dito para sa kanilang Noche Buena. Pero 1,000 pesos cash yan ha. Palagay ko yung 1,000 pesos cash yan ha. Pwede na kayo makabili ng 2 kilong karne, 2 kilong bigas. Ang kain lang naman, Noche Buena, gabi naman yun eh. 2 kilong bigas, 2 kilong karne. Magkano ba karne ngayon? Manok. Bili na lang kayo ng mga 3 kilong manok. Magkano ba yung 3 kilong manok? 150 ba isang kilo ngayon? 200 o 600 o may 400 pa. Bili kayo ng 2 kilong bigas, 50 pesos, 100 o may 500. Tapos i-adobo nyo na lang. Kita mo, yung 1,000 nga, ang hirap pa pagkasyain eh. Di ba? I-adobo na lang natin. Yung manok, 3 kilo, madami na yan. Lagyan yung patatas o kaya kamote para madagdagan yung quantity. Extender baga. Patatas, lagyan niyo mga 1 kilong patatas. Magkano ba 1 kilong patatas? Mahal. Pero sige, lagyan yung patatas kahit ilan lang, mga ilang hiwang patatas, tapos lagyan yung itlog, mga laga kayo ng mga 5 itlog. Okay na yun, adobo tsaka rice, pwede na yun. Pero imagine niyo, di ba? 500 kapag kakasyahin mo. 1,000 nga yung budget na ibibigay natin para sa mga kababayan natin, pamimigay natin ngayong Noche Buena. Tapos hirap pa tayong i-budget eh. Kasi nga, yun nga, 2 kilong, kasi kung baboy, magkano kilo ng baboy ngayon? Ang mahal, 300, 400 yata. Di 2 kilong baboy, ano na kagad dyan? Di 800 na kagad dyan. Kung 400 ang 1 kilo, di ba? Mga 300, sabihin na 600 na kagad, baboy. Di ba? Tapos bibili ka pa ng bigas, 700. O bibili ka pa ng Ricardo, mga another 150. Di ba hindi lang? Simple ano lang yun ha. Yung Ricardo na yun, suka toyo lang yan, pang-adobo lang to ha. Hindi ito yung mga kaldereta, hindi ito yung mga minudo na kailangan pa ng hotdog, tomato ketchup. Hindi na, yung simple lang. Pwede ng tinola para luya lang yan, tsaka kung tinolang manok, mga papaya, tapos malunggay, o kaya dahon ng sili. Tapos yung mga panggisa, luya, bawang, sibuyas. Pwede na yan. Tapos 2 kilong kanin. May sobra pang mabibiling pan juice, soft drinks. Yung 1,000, sa totoo lang, mahirap pang ang pagkasyain yung 1,000 para sa pamilya na may 5 miyembro. Mahirap yun. Mahirap pagkasyain yun. Siguro yung 500 na sinasabi nila, baka pang pananghalian na simple lang yun. Pero kung Noche Buena naman, syempre spirit of Christmas, ang tagal mong inantay. Di ba pagkatagal-tagal mo inantay yung Pasko, sa isang beses lang man mangyayari yan sa isang taon. Medyo totodo ka naman, di ba? Bigyan nyo naman yung mga Pilipino ng dangal. Bigyan nyo naman ng respeto yung mga Pilipino. Bigyan nyo naman ng dangal yung mga Pilipino na kahit nakahirap ng buhay ngayon, at least man lang 1 beses sa taon, Pasko tsaka bagong taon, 2 beses. Tsaka birthday, lagay nyo na. Pero ito yung importante, yung Pasko tsaka bagong taon, bigyan nyo naman sa mga kababayan natin yan. Bigyan nyo naman ng dangal yung mga kababayan na makakain. Kumbaga malangisan man lang yung kanilang mga nguso. Puro sardinas na ngayon ulam, miswa. Puros mga galunggong na nga lang. Hindi nga, magalunggong mahal eh. Pinapaksiw na nga lang natin kahit hindi pwedeng ipaksiw. Lahat nga ng ngayon, kasi dati pag pinag-usapan natin adobo. Ang inaadobo lang baboy, baboy, manok, sitaw. Tangina ngayon lahat inaadobo na. May kaibigan ako, anong ulam nyo? Adobong sibuyas. Tangina yan, sabi ko, ha? Wala na talaga, hirap na eh. So ngayon lahat na inaadobo, pati labong inaadobo na. Yung bamboo shoots, lahat inaadobo ngayon. Pati yata, yung manok, hindi na nila tinatanggal yung balat tsaka kuko sa paa. Pag inadobo nila para pamparami.
bigyan naman natin ng dangal yung mga kababayan natin. Kahit isang beses ang taon lang, ginugunita naman natin ang araw ng pagbibigayan. Huwag naman natin bigyan ng problema o bigyan naman natin ng konting kaginhawaan man lang yung mga kababayan natin na magkaroon naman sila ng masarap, maganda ang salo-salo sa pagdating ng Pasko. O, ngayon nga, iniisip ko yung 1,000 para sa 5. Mahirap pa. Kailangan mong bumili ng mas mura, manok. Kasi kapag ka manok, kahit pa paano, karni na yan. Magkakaroon ka na ng konting sebo-sebo sa nguso mo niyan. I-adobo mo, suka, tsaka toyo lang yan. Bechin, sibuyas, bawang, at tsaka luya lang yan. Luya, lagyan yung luya pag adobong manok para matanggal yung lansa. Lagyan yung konting asukal para medyo manamis-namis. Lagyan nyo ng toyo, ay lagyan nyo ng patatas o kaya kamote. Masarap yung kamote sa adobo. Tsaka nilagang itlog. Ayan, pwede na yan. Yung 2 kilo na manok o gawin nyo ng 3 para hindi kayo nag-aagawan. Kung 5 kayo sa pamilya, medyo kaya nyo nang kumain ng mga 4-5 piraso niyan bawat isa. O, hindi ba? Tapos maraming kanin. 2 kilo na kagad isa lang nyo kasi dati 1 kilo lang. Gawin nyo ng 2. Total, minsan lang naman yan Noche Buena O, tapos dami-damihan nyo ng sabaw para yung kanin nyo magkaroon ng kulay. O, 1,000. May soft drinks na yan. Pero yung 500, malabo pa yan sa ihi ng pusit. Mali pala, malabo pa yan sa adobong pusit. Malabo pa yan sa ihi ng bagong panganak. Putangin na ninyo mga taga-DTI kayo mga nasa gobyerno kayong sasarap ng mga buhay ninyo. Christmas lighting, tree lighting pa kayo dyan sa Malacanang. May pa-buffet pa kayo, mga hudas kayo. Araw-araw naka-buffet kayo mga buwaka ng ina ninyo. Tapos yung mga Pilipino, 500 pesos lang ang iba-budget ninyo. Gawin nyo mga 1,000. Kahit pa paano, medyo sa isang kainan yung 1,000. May laban-laban na. Okay, kasi magkano isang bucket na manok kung di kayo magluluto, isang bucket na manok sa Jollibee, 800 na yan. O, kulang talaga yan. O, yung isang bucket na manok, 8 yan. 4 lang makakakain yan ng tigda 2. Ay lang naman pakainin mo ng tigi 1 piraso naman Pasko. 'Di ba? Kaya nga wag na kayong bumili-bili sa labas. Magano na lang kayo, magluto na lang kayo sa bahay. Pero yung 500, putyang inang yan. Ganyan ka patay gutom ang tingin nila sa mga Pilipino. Wala tayong dignidad sa mga hayop na ito. Mga buwisit talaga. Oo, kaya tingnan ninyo kung paano nila kayo itrato. Oh, ito ipapakinggan ko lang yung 500 yung 500 na na budget nila. Kasya po ba ang 500? Personal ko? Hindi, personal niya. Ikaw ang tinanong tanga. Tangina mo, una pa lang, pang bobo na Oh, personal mo. Oh, so sa personal mo. Ito yung niya rito, angulo niya, personal ko. 500 kasi sinabi ng DTI na 500. Tapos sinabi pa ng DTI, hayop na yan. Na bumili ka daw ng macaroni, bumili ka ng mayonnaise, bumili ka ng keso, may macaroni salad ka na. Putang ina niyan. Macaroni talaga. Sabi ko hindi macaroni salad yan, macaroni sandwich. Oo, kasi yung usually ang nilalagyan ng mayonnaise. Tsaka pag naglagay ka ng salad, pag nagsalad ka may yan, may carrots yan. Meron mang konting pickles yan. Meron yan mga pinya-pinya. Oh, kahit papaano, hindi ba? Mantakin mo ang salad ng DTI, macaroni, tapos mayonnaise, tapos keso. Yun na yun. Putang ina niya anong lasa niyan? Lasang yan, chinelas yan. Ay naman takin mo, magkano na daw yun? O, ang computation na magkano yun? O, umabot na yun ng 200 mahigit. Yan lang handa nyo? Yan lang handa natin? Macaroni na may mayonnaise? Hindi yan salad Hindi macaroni salad doon. Macaroni mayonnaise. Macaroni spread. Oh, kasi kapag ikaw, itlog ka, nalagyan ng mayonnaise. Egg sandwich yan. Lalagyan mo sa tinapay. O kung halimbawa manok, ganun din. Lagyan mo mayonnaise. Chicken sandwich na yan. Tuna, ganun din. And so on and so forth. Ipapalaman mo ba yung macaroni sa Tasty? Tangina na pag pinalaman mo yung macaroni sa Tasty, tatadyakan talaga kita kapag ako kumain yan. Mag-aaway tayong dalawa. Maling-mali So pinaninindigan nila na kasya yun. Yun ang una nilang sinasabi na 500 ang budget,
kasya na. Yun yung sinasabi nila eh. Yun yung unang ilang araw nilang pinagtatanggol eh. Ito nga, pinagtanggol pa ni Claire eh. O tingnan ninyo, pagtatawanan pa kayo rito. Compute ako, kung bibili ako ng 1 kilo na ham na mumurahin, hindi yung may brand, pwede. 500. 1 kilo na ham, gaga. Putanginan to, sinungaling. Eh yung karni nga eh, baboy. Walang timpla yun. Pag bumili ka, 400 na 1 kilo eh. 1 kilo na ham. Tanginan yun yung ham na yun. Mas mahal yun kaysa sa lutong karni. Ay yung sa hindi pa luto na karni. Boba rin talaga eh. Ham lang. Oh, yun lang, ham. Puta yun ang handa natin, ham. 1 kilong ham, kakain kaming buong pamilya. 1 kilong ham, baka ipokpok ko sa ulo mo yan. Oh, di ba ikaw din mismo nagsabi, ham lang. Doon lang kasya yung 500 eh. May matitira lang ng konti. Magkano yung ham na ano? Oh, yung pinakamura. CDO ham. Tingnan nga natin kung magkano. Oh, CDO ham. How much? CDO ham. Tingnan natin. Oh, kasi magaling tong kaibigan ko sumagot eh. Searching for CDO ham. Ang 250 grams. Oh, putang ina mo, Claire Castro, sinungaling ka talaga. Fake news ka. Ang 1 kilo ng holiday ham, 619 CDO to ha, murang brand to. Oo, ito yung ano, CDO, mura-mura to kasi kapag ang binili mo, yung mga mga pure foods, ganyan, mga ano ba yung masasarap na mga ham? Oh, kasi ang classic 250 grams, 110 eh. So 250 grams times 4. 110 times 4, magkano na 'yun? 440 na 'yun. Sa classic na sweet ham lang 'yun ha. Ngayon kung medyo nakakaluwag-luwag ka ng konti, CDO pa din to, 619 yung 1 kilo. So sa classic ham, wala kang kanin, ganon. Ham lang yung bibilin mo. Pag bili mo ng ham, putang ina, kakainin na natin, ganon na yun na yun. Walang kanin, walang inumin. O so sa ham pa lang, wala na eh. Lugi na. O ano pa? Wala po si spaghetti. Depende ko O, walang spaghetti. Depende yan eh. Kung anong bibilin mo. O, depende ko anong bibili mo. Mamimili ka lang sa isa. Mantakin mo Noche Buena, mamimili ka. Ano kayang menu? Pucha, usually, pag naglagay ka ng menu sa handaan, yun yung handa mo. Yun yung menu mo. Pagka Noche Buena. Pero ito hindi. Mayroong menu, mamimili ka lang doon ng isa. Puta, ano to, restaurant? Claire Castro, restaurant to? Ano ba ang balak mo? Kasi di ba may nabibili naman na nakapack na yung pang chop suey. Mura lang yun. Diba, pinagtatawanan kayo. Kala niya nakakatawa siya. Akala niya itong matters na ito nakakatawa. May sinabi ang DTI na na-insulto ang mga Pilipino, tapos yung insulto ng mga Pilipino, pinagtatawanan nila. Yung na-insultong Pilipino na, grabe naman kayo, ganyan lang ang tingin nyo sa amin, ganyan lang ang budget nyo sa amin. 500, hindi nyo na nga ibibigay yan. Mantakin mo naglagay ang DTI ng presyo, hindi naman nila ibibigay sa mga Pilipino. Dinami-namihan nyo na sana. Sana sinabi nyo na, ako DTI, para sa mas medyo maayos na Noche Buena siguro, sa hirap ng buhay ngayon, mga 1,000 pesos, pwede na. Total, minsan lang naman, 1,000 pesos, maayos na. Pero yung 500, mantakin mo, buti sana kung yung 500 na yun, ipamimigay mo eh. Hindi eh. Hindi ka mamimigay ng 500. Oo, nag-budget ka lang. So, ang tingin mo sa lalamunin ng mga Pilipino, 500 lang. Wala ka bang anak? Binibigyan ba ng baon mga anak mo? Subukan mo magbigay ng 200 na baon sa anak mo isang araw, baka magrebelde yan eh. Baon lang yan. Ito, kakainin ninyo sa isang panahon na, sa bagay, walang Diyos tong mga to eh. No? Wala siguro talagang Christmas ang mga ito. Walang Mary sa mga ito. Wala sila siguro ng Diyos. Kasi ang Pilipino, sineselebrate talaga yung kapanganakan ng Panginoon eh. Oo, maaaring magkakaiba tayo ng relihiyon at hindi ninyo ina-acknowledge etong
itong birthday ng Panginoon, pero para sa mga Katoliko, ano yan eh, importante yan eh. Actually, sa iba, Thanksgiving yan. Sa amin, ano Noche Buena yan? Sa Thanksgiving, meron ba nagte-Thanksgiving ng malungkot? Siyempre, pag nagte-Thanksgiving ka, kailangan medyo festive naman, di ba? Kailangan, ilagay na lang natin sa Thanksgiving. Siyempre, kailangan medyo, yung hindi mo usual na pinagdadaanan sa loob ng isang taon, sa isang gabi, mag-ano ka naman ng konti. Mag-i-indulge ka naman ng konti, di ba? So dito, pinagtatawanan nila yung sentimiento ng tao na hindi kasya yan. O, pinagtatawanan ni Claire Castro. Bili daw kayong chop suey na 1 kilo. Alam ba ninyo yung mga chop suey na nakapak na ganon? O, ganon ang tingin ni Claire Castro sa inyo. Yung nakapak na chop suey na 1 kilo sinasabi niya. Ano yun? Yun yung mga bulok na mga gulay. Yung mga part na hindi bulok, tinatanggal nila, o yung mga part na bulok, tinatanggal nila, yung hindi bulok, chinachap-chap nila. So kung yung sayote, halimbawa, kalahati nun, bulok na, inuuod na, tatanggalin nila yung inuuod, yung mapapakinabangan pa, chachap-chapin nila yun, ilalagay nila yun sa isang pakete, yung repolyo na bulok, yung pechay bagyo na bulok, sitaw na bulok, o bagyo beans na bulok, carrots na bulok, o yun yung mga part na bulok tinanggal, tas chinap nila, nilagay nila sa isang plastic. So yun daw ang bilin nyo, sabi ni Claire Castro. Baka yun ang laging kinakain nito ni Claire, kaya bulok na yung utak niya. Kasi puro bulok yung kinakain niya, which I believe, hindi niya ginagawa yan sa pamilya niya. So wais daw, tinan mo wais daw yun, bumili ka ng gulay na bulok. Minsan na nga lang sa isang taon ano pa, bulok pa yung ipapakain ng gobyerno, talaga naman Tapos bumili ka ng bihon, toyo. Bihon, toyo, 1 kilo na gulay. Magkano yung 1 kilo na chop suey? 1 kilo sabihin natin mga 150 yan. Kung bumili ka ng bihon, magkano bihon ngayon? Sabihin natin 1 kilong gulay yan. Syempre bibili ka mga 1 o 2 kilong bihon, magkano na yan? Tangina, dun pa lang Tapos toyo, suka, bibili ka pa ng sibuyas, bawang. Ano sahog niyan? Magchachapsuy ka, walang sahog. Gago, adobo yan. Suka, toyo daw, bibili ka ng toyo, putya, adobo kalalabasan yan, hindi chapchuy, hindi pansit. Lalagyan mo naman ng konting sahog yan, lalagyan mo naman ng ng manok, ganyan, konting hibla. Lagyan mo naman konting atay para sa gout. Tsaka lagyan mo naman itlog ng pugo. Di ba? Pucha, pansit na nga lang. Titipirin pa natin Diyos ko, kaya nga sinasabing birthday noodle tawag nga dyan dahil makulay yan Tapos yun lang, chop suey. Bili ka ng chop suey na gulay, bihon, toyo. Yun na yun. Puta, pakainin kita ng ganun, ma'am. Anong lasa nun? Wala man lang konting accent man lang. Diyos ko po. Ganyan nila minamaliit ang mga Pilipino at pinagtatawanan kayo. Pero ma'am, tama po ba na dapat pagkasyahin yung 500, lalo na po ngayon na nakaranas po ang bansa ng kalamidad? Ulit-ulit, kung dapat pagkasyahin. Pagkasyahin yung 500 na pang Noche Buena, lalo na nakaranas ng... At ito ba yung kwentuhan na lang tayo? Diba, ganyan yung ganyan yung nila ina-address yung katanungan ng mga Pilipino. Ang daming nagalit dito So ganito ka-insensitive itong gobyerno. Tas gusto nyo hindi tayo magagalit? Ganito kawalang kwenta ang mga nasa gobyerno, mga nasa pamahalaan. Sabi nila mahal daw nila kayo. Tapos pinagtatawanan nila yung sentimiento nyo. Parang ano to? Ito na lang pag-uusapan natin. Magkukwentuhan na lang tayo rito. Parang ayaw pa nilang i-address. Kayo nag-open up niyan. Gobyerno ninyo yung nag-open up nitong problema na to. Tapos ayaw nyo pag-usapan. Tapos pagtatawanan ninyo, yung tanong nung reporter is enough. I mean, ang dami natin, ma'am, naranasan na problema ngayong taon na ito. Hindi natin deserve magkain ng masarap sa Pasko. Nakalimutan natin yung mga pinagdaanan natin pagdating ng Pasko, kaarawan ng Panginoon. Pwede ba tayong kumain ng medyo maayos-ayos? Yung masarap-sarap? Yung pagising natin ng umaga, yay! Pasko ngayon! Masarap ang pagkain mamaya. Yung matutulog tayo ng busog, matutulog tayo ng ayaw ko mag-toothbrush kasi matatanggal yung mga tinga ko. Pwede ko pa yung ulamin bukas. Imaginein mo, di ba minsan inaantay natin yun. Tayo nga ang Pilipinas ang may pinakamahabang selebrasyon ng Pasko. From September, kumakanta na yan yung Pampasko.
September, October, November, 4 na buwan nating sineselebrate ang Pasko. Tas isang beses lang tayo kakain ng Noche Buena, titipirin pa natin, di ba? Hindi naman natin sinasabi maging magarbo, pero grabe man yung 500. At least man lang 1,000, 1,500, 2,000. Total, isang gabi man lang yan. Nakatanggap naman kayo ng 13 month. Katanggap man tayo ng bonus. Maganda tayong konti. Tama? Para at least, kung marami tayong handa ngayon, hanggang bukas, makakain pa natin yan. Alam mo yung mga ganun, tapos tatanggalin ninyo yung dignidad ng mga Pilipino, yung pati celebration ng mga Pilipino, nanakawin nyo. Ninanakaw nyo na nga yung pera ng taong bayan, pati pa naman celebration ng taong bayan, nanakawin nyo pa rin, sisirain nyo yung trip ng mga Pilipino. Bigla kayo maglalabas ng balita, 500 lang gastosin nyo. Tangina talaga tong gobyerno na to, walang silbi talaga. Hindi, kasi kung yun lang naman ang kaya ko. At kaya ko namang tumingin sa mga may discount. May mga grocery stores na may discount. Pag malapit na yung, let's say, Malapit na yung expiration. So kanina, gusto mong pakainin yung taong bayan ng bulok na mga gulay dahil bibili sila nung nakapak na panchapsoy. So sa Balintawak, marami niyan eh. Kasi pag nakita nyo yung bulok-bulok yung kalahati niyan. O hindi mo alam kung yung bulok nito napunta na sa kabila, pero since maayos-ayos pa to, hugasan lang natin. So parang mentality yung sinasabi nito ni Claire Castro. Matapos niya kayong pakainin ng bulok, pupuntahin kayo ng grocery at hanapin yung mga malapit na mag-expire na mga pagkain. Kasi mas mura na daw yun na yung inyong kainin. Imagine, tinuturuan nila kayong magkalakal. Anak ng tinapay talaga tong gobyerno ni BBM mo. Salot talaga. 3 months na dapat mabenta na ito lahat. Yung mga 3 months, yung mga expire na, suma total. Pangit kasi pakinggan pag malapit na mag-expire. Bobo ka kasi talaga mag-articulate nang sasabihin mo pumunta kayo ng grocery, may mga sale dyan. Yung mga naka-yellow tag. Oo, mas mura yan kesa dun sa mga normal. Huwag mo nang i-explain kung ba't mas mura yun. Kasi mag-expire na yun. Kailangan makain mo na yun. Kasi kung hindi, mabubulok yun, hindi mo na pwedeng kainin yun. Tangina, gagawin pa kayong nangangalakal na itong mga ito. Depende po yan si Diskarte. But still, sabi ko, hindi po ako sasagot in behalf of DTI dahil magkakaroon po sila ng kanilang press briefing. Pero ma'am, Hindi daw siya sasagot in behalf of DTI dahil magkakaroon ang DTI ng kanyang press briefing. Magbi-press briefing daw ang DTI. Pero alam ba ninyo kung sino ang nag-press briefing? Ha? Yung spokesperson ng DTI. Siya din. Sabi niya, hindi siya sasagot kasi yung DTI daw magpipress con. Putang ina, pagtingin natin ganun, pagharap natin siya din ang spokesperson ng DTI. Pukin ang ina nyo talaga. Mga tarantado talaga kayo, mga hayop talaga kayo. Oo, so ngayon, ito na naman ang sinasabi niya. Siya na ngayon ang spokesperson ng DTI. Nung una, yan yung mga paliwanag nila. Si DTI naman, pumunta pa sa grocery. Ang dami nga naghahamon kay DTI ngayon. Yung ngiwi din na DTI secretary natin sabi nga, Lika, sama ka sa akin sa palengke, 500, putang ina, ipapakain ko sa iyo yan. Kapag kami nabili tayong 500 na maayos-ayos para sa pamilya. So dahil ilang araw na rin pinag-uusapan ito, ilang araw nang binabatikos ito, pati mga artista, makakaliwa, lahat binabatikos ito. Nagbago na sila ng stance. Nung una, pinipilit talaga nila, hindi, kasya yan, kaya yan. Ganyan lang ang budget, kaya yan. Ginagano nila. Ngayon, iba na. Nung nagsalita yung spokesperson ng DTI, sino? Ito si Claire Castro. Kala ko spokesperson lang to Nang Malacanang, yung pala pati DTI. Diyos ko naman, lahat na lang. Ang sipag nito, dapat malaki sweldo nito Lahat na lang siya ang spokesperson. Spokesperson ng mga magnanakaw, spokesperson ng mga addict, spokesperson ng mga kriminal, anti-Duterte. O spokesperson ng polis, sundalo, siya lahat. Butya talaga naman, ibang klase si Claire. Anong masasabi nila ngayon matapos ang batikos ng taong bayan? Ang pinag-uusapan lamang po sa 500 ay kung kaya. Kung kaya. Yan ba yung sinasabi nyo noon? Hindi. Ang sinasabi nyo, kaya. 500 lang yung budget natin, kaya na yan. Yan yung sinasabi nyo noon, yan yung ninyo yan yung pag-deliver ninyo nung impormasyon Tapos ngayon dahil nagalit na yung tao, ang mali yung tao, mali yung pagkakaintindi. Mali kayo, ang sinasabi namin ganito. Anong sinasabi nyo ganito?
Anong sinasabi ninyo kung kaya lang? Wala kayong sinasabing kung kaya lang. Ilang beses nang nagsalita yung DTI, wala silang sinasabing kung kaya lang. Ilang beses ka nang nagsalita tungkol dito, wala kayong sinasabing kung kaya lang. Ang sinabi mo, kung ako, 500, kasya. Kasya. Yun yung sinasabi ninyo na sinasabi nga ng mga Pilipino, hindi. Nakikipagdebate kayo sa Pilipino, hindi. Ngayon, nung nakita nyo na hindi talaga, bigla nyong babaguhin yung istorya na parang ang may kasalanan, mga Pilipino. Hindi kayo marunong umintindi. Ang pagkakasabi namin ganito, kung kaya lang, wala kayong sinabi na kung kaya lang. Di ba? Oo, wala silang sinabi na kung kaya lang. O, pakinggan natin ulit yung yung sinabi ni dito ni Kupal. Claire Kupal, kung sinabi siyang kung kaya lang. Kasya po ba? Ang Kasya po ba? 500? Personal ko, kung magkukompute ako, kung bibili ako ng 1 kilo na ham na mumurahin, hindi yung may brand, pwede. Pwede. Kasya. Kasya po ba? Pwede. Kasya. Yun yung sinasabi nila eh. Pwede, kasya eh. Tapos biglang ngayon, nagbago na. Ito na ngayon yung statement nila. Ha? Pinag-uusapan lamang po sa 500 ay kung kaya. Oh, kung kaya. Kung kaya, pagkasyahin nyo. Kung hindi, di wag. Kung kaya nyo magmarami, di magmarami kayo. Wala kayong ganun na sinasabi nung una eh. Pinipilit nyo, iset yung isip ng tao, 500 lang. 500 lang, yun lang. Hindi nga kaya. Ayun, kayo rin mismo magsabi, hindi kaya eh. Tapos ngayon sasabihin nyo kung kaya, parang pinalalabas nila dito, mali yung pagkakaintindi nyo, tanga talaga kayong mga Pilipino eh. Hindi naman yan yung sinasabi eh. Ito sinasabi eh. May pagkakataon kayo para ipaliwanag yan eh. Kung ako rin kasi ganon. Ang base na natin, kumbaga yung pinakasimple na pwedeng budget ng Noche Buena, pinakasimple ito ha, dapat ganun ang paliwanag nyo eh. 500. O kasi makakapagbili ka na ng ganito. Pero kung kaya nyo naman, syempre tayo, pinuutusan natin or sinasabihan natin yung mga Pilipino na magtipid. Kasi syempre, may krisis tayo, so magtipid. Pero, optional yan. Kung gusto nyo namang magsagad, okay man lang din. Pero ang sinasabi natin, ayon sa presyo ng merkado ngayon, yung 500, makakabili na ng ganito. So tuturuan namin kayo kung papaanong makatipid ng masaya yung Noche Buena nyo, ganun. Hindi yung 500 pesos lang, okay na yan. Parang sinet nyo na eh. Ni wala nga kayong binigay na binigay na tawag dito, yung listahan para magkasya yan eh. O tapos ngayon, parang lumalabas, mali pa yung pagkakaintindi ng mga Pilipino. Majority ng mga Pilipino na offend doon sa 500, ibig sabihin, pare-parehas ng pagkakaintindi yung mga Pilipino na ang gobyerno ang ibinabudget lang kung kayo ang magpapakain sa bawat pamilya ng Pilipinas. 500 pesos lang ang ibabudget nyo sa bawat pamilya. Ganun yung messaging eh. Tapos ngayon binago nyo na parang kami pa yung may kasalanan. Mag-apologize kayo. Sorry, mali yung pagkaka-deliver noong information. Oo, ito po yung information na gusto naming iparating sa inyo. Mali yung pagkaka-articulate nila. We apologize. Oo, mali po yun. Wala nga kayong apology na parang pinalalabas nyo, mga Pilipino pa yung mali eh. Kung kaya. Kung kaya, wala kayong sinabing kung kaya. O inulit-ulit namin yung video mo, wala kang sinabing kung kaya, sabi mo, pwede. Ang inanto si Claire Castro, sinungaling talaga. Maski na po ang isang eksperto katulad po ni Steve Kua ng Philippine Amalgamated Supermarkets Association Incorporated ay nagsabi rin po at umayon sa DTI. Ang pinag-uusapan po dito ay kung kaya. Wala nga kayong sinabing kung kaya. Umayon siya sa DTI sa 500, ibig sabihin, kung kayo ay magbibigay ng pang Noche Buena sa bawat pamilyang Pilipino, 500 lang yung ibibigay nyo kung magbibigay kayo. Ganun yung dating eh. Na sinasabi nga namin, hindi kasya. Hindi talaga kaya yan, sir. Hindi kayo namamalengke yata eh. Tangin na talaga tong gobyerno to. Ang akala talaga nila ang ganda-ganda ng Pilipinas. Ang akala nila ang yaman-yaman ng Pilipinas. Ang akala nila ang mura-mura ng bilihin sa Pilipinas.
Kaya ngayon yung sinasabi ni Pulong, sa mundo ninyo, sa fairy tale world ninyo, lahat ng mga sinasabi nyo totoo. Pero sa totoong buhay, sa totoong universe, sa alter universe, nangyayari yan. Pero sa totoong universe, sa buhay ng mga Pilipino na totoo, walang totoo sa sinasabi nyo. Hindi totoong maayos ang ekonomiya, hindi totoong wala ng drugs, hindi totoong hindi kayo magnanakaw, mga kurakot. Hindi totoong safe ang mga Pilipino. Sa mundo ng mga addict, sa mundo ng mga nag-hallucinate, yung perfect world nandiyan. Oo, pero in reality, pag wala na yung mga tama nila, gutom lahat ng mga Pilipino. Di ba? Oh, yun yung sinasabi ni Pulong eh. Iba po ang usapin na dapat mas marangya, mas festive kapag pinag-usapan natin ang handaan pamasko. Ang pinag-usapan natin dito ay kung kaya. Di nga yan. Patawa-tawa ka pa nga eh. Pinagtatawanan mo pa nga kanina eh. Tapos ngayon biglang seryoso ka na kung kaya. Tanginan to, no? Sinungaling. Ikaw talaga ang lehitimo na tagapagsinungaling ng lahat ng mga ahensya sa gobyerno na kapag nasusukol na kayo ng taong bayan, sinisita kayo ng taong bayan, bigla niyong binabago yung istorya na parang kami pa may kasalanan. Putang ina nyo, insensitive kayo eh. Hindi nyo napapansin, subconscious ang pagiging insensitive ninyo. Nung na-realize nyo na shit, ang dami nagagalit sa atin, isisi natin sa kanila. Hindi tayo may kasalanan, hindi tayo may pagkukulang sa pag-disseminate ng information. Sila ang may kakulangan sa pag-intindi. Oh, ganyan ang gobyerno ni Bongbong, ganyan kayo i-manipulate ng gobyerno ni Bongbong. Walang problema sa kanila. Hindi sila magnanakaw. Tamad lang kayo. Ganon ang dating. Yun lang po ang issue ng DTI at the time dahil ang DTI po, pinagmamalaki po nila na ang mga manufacturers ay nakausap nila. Manufacturers sa mga basic needs, basic commodities. Gago, pumunta kayo sa palengke. Kahit anong usapan ng mga pukin ng ina niyan, hindi nagre-reflect yung usapan nila sa totoong presyo sa palengke. Doon kayo magpunta, makipag-usap kayo sa mga tindahan sa palengke. Doon kayo magtingin-tingin. Total naman si Erwin Tulfo at saka si tumitingin ng itlog nung nakaraan, tsaka si Romualdez. O dapat nagtanong kayo sa kanila kung kamusta presyo sa merkado. O yung mismong merkado. Kasi yung DTI, meron silang base price. Nasusunod ba yan? O yun ang katanungan. Lalo na pag December, tumataas talaga presyo ng lahat. Yung mga sinungaling kayo? Na huwag magtaas ng presyo hanggang katapusan ng December. Yun lamang po ang gusto ring ipagmalaki ng DTI at ito po ay isinagawa ng DTI. Wala siyang sinabing ganun. Wala siyang pinagmalaki. Ang pinagmalaki niya, kaya niyang gumawa ng macaroni salad na hindi masarap. Taki mo macaroni, may mayonnaise at saka keso. Yun na yun. Pucha, ipakain ko kaya sa'yo yan. Tingnan ko kung makaubos ka ng isang platito. Niloloko nyo taong bayan eh. Ay para sa taong bayan. Sana hindi po nila ma-miss yung pinaka-essence. So tayo ang nakamiss. Tayo ang may kasalanan. Tayo ang nakamiss nung essence, nung information. Tayo ang may kasalanan. Hindi sila. Walang kasalanan ang gobyerno doon sa impormasyon na 500 pesos ang pang Noche Buena. Ang may problema tayo. Hindi natin naintindihan yung buong istorya. So Pilipino na naman ang may kasalanan. Poke ng ina nyo. Mga hayop talaga kayo. Bakit sinasabi po ng DTI nakakayanin ng 500 dahil po napakiusapan po nila na huwag magtaas ng presyo para sa mga basic commodities. Yan. Style nyo bulok, nahuli na kayo, kamo. Nakikipagtalo ka pa nga kay Pulong eh. Hindi ba? Ayan sabi ni Pulong na-insulto daw ang taong bayan pasok. Binanata ni Davao City 1st District Representative Paulo Duterte ang pahayag ng palasyo na depende raw sa pagdiskarte ang pagbili ng 500 pesos na halaga ng pang Noche Buena. Ang buwelta ni Polong, halatang wala raw ideya sa totoong hirap ng taong bayan ang administrasyon. Busog daw kasi sa korupsyon ang mga nasa Malacanang kaya hindi alam ang totoong presyuhan sa palengke. Ang banat pa nga ng kongresista, tila may imaginary shopping mall daw ang mga ito kung saan ang lahat ng bilihin ay mura.
Kung mamaliti Diba, mayroon silang imaginary shopping mall. Pero para sa akin, may imaginary world sila. May sarili silang mundo. Ganyan mga adik, may sarili mundo. O, tama yung sinabi ni Pulong. mamaliitin lamang daw ang paghihirap ng mga Pilipino. Yun, dina-downplay nila, minamaliit talaga nila ang paghihirap ng mga Pilipino. Noong nahuli natin sila, doon sa kanilang pagda-downplay, anong sabi nila? Hindi namin dina-downplay. Bobo lang kayo talaga. Hindi nyo lang talaga maintindihan yung impormasyon. Eh kung naghahatid ka ng information at iba yung impormasyon na nakakarating sa mamamayan, ibig sabihin, mali yung impormasyon na pinaparating mo. Hindi ka ibig sabihin hindi ka effective na spokesperson. O, hindi ba? Kung hindi naintindihan, kung kailangan mo pang ipaliwanag for the second, third time, yung impormasyon na dinidisseminate mo, it means palpak yung information. Palpak yung nagbibigay ng impormasyon. Palpak yung communication. Ba't nandiyan ka pa, Claire, at saka ikaw DTI kupal? Pare-parehas kayong mga sabog. Huwag na daw insultuhin ang pag-iisip ng taong bayan. Simbolo lamang daw ng 500 pesos na Noche Buena ang pamumuno ng administrasyon na mukhang ham pero puro mantika. Mukhang keso pero puro hangin lamang naman. Yan yung sinasabi natin na this government thinks, ikaw pag addict ka, ganyan eh. This government thinks, I would say, I will echo yung sinasabi ni Aimee na addict ang presidente. Kung addict ang presidente, yung gobyerno niya addict. So yung addict na gobyerno, ganito ang tingin. Maganda Pilipinas, maunlad ang Pilipinas, walang krimen na nangyari sa Pilipinas, walang reklamong mga Pilipino, maayos, ganun ang tingin nila. Pero pag tiningnan mo yung mga ngiwi-ngiwi, bulok-bulok na ipin ng mga yan, ang babaho niyan, yung mga adik, ganyan eh. Kala nilang pogi-pogi nila. Dahil mga sabog sila sa isip nila, sa mundo nila, sa universe nila. Ang aayos ng mga itsura nila. Maayos sila. Pero kung yung talagang tao na nakakakita sa kanila, kitang-kita mo na yung manifestations ng bisyo nila. Ganyan din ang Pilipinas ngayon. Dahil di umano, sabi ni Aimee, adik ang namumuno. O ang akala nung namumuno, maganda Pilipinas. Pero sa totoo lang, hindi. Bulok, nilalangaw. Nag-ugat ang usapin na yan matapos igiit ng Department of Trade and Industry o DTI. Nasapat na po ang 500 Iginiit nila matapos na igiit ng DTI. Igiit. Nasapat na. Yun ang ng balita eh. Matapos igiit na sapat na. Tapos biglang sasabihin mo, Claire Castro, optional? Depende. Di sana, yun yung sinabi niyo, depende. Sapat na yung 500 sa walang 1,000. O, di ba? Parang dapat ganito kasi yung messaging eh. Magkano pera mo? 500. Noche Buena. 500 lang pera mo. Tutulungan kita. Tutulungan kita na yung 500 mo kahit papaano makakain kayo ng mas maayos-ayos. Ano yun? Paano? Bumili tayo ng 5 sardinas. Lagyan natin isang balding tubig. Tsaka miswa na pagkarami-rami. Pwede na yan. I mean, kung ganon, hindi eh. Kayo nag-budget eh. 500. Bawat Pilipino. Kasya na yan. O iba yun eh. Iba yung pag-deliver ng message. O versus para sa mga Pilipino na walang 1,000 pesos kasi talaga ako magbabudget ka ng normal na Noche Buena, 1,000 to 2,000 pesos. Noche Buena ito eh. Yun ang gagastusin mo. Pero kung wala kang 2,000, wala kang 1,000, meron ka 500 lang. O ito ang option ninyo. Sa mga 500 lang ang pera. Ito pwede na. O di ba? Ganun dapat ang ang information na dinideliver ninyo, hindi yung para sa Noche Buena, 500 pesos, sapat na. O, anong ibig sabihin? Kung ako makakarinig nun, ha? Tangin na mo, may 1,000 naman ako eh. Magbibigay ka ba 500 para sabihin mo sa akin na sapat na yan? Hindi ka magbibigay ng 500 eh. May 1,000 ako, may 2,000 ako. Di gagastusin ko tong 2,000 ko. Di ba? Mag-aalma ka eh. Ang ina tong mga taga-gobyerno talaga, parang mga ulul eh. ang piso para sa Noche Buena para sa isang simpleng pamilyang Pilipino. Diba? Kupal talaga eh. Ang ina ninyo, mga magnanakaw talaga kayo, mga pahirap kayo sa Pilipino eh. O, sinasabi nila, mga bossing sinasabi nila, na si Inday Sara Lustay, sinasabi nila, 500 lang.
ang ano natin, ang Noche Buena natin. O, tingnan ninyo. Pucha, ang Office of the Vice President, meron silang 14.4 million na receivables. Ibig sabihin, ginastosan nila yung mga kasamahan nila na namamasyal. Kasama nila sa tuwing umaalis sila, 14.4 million. Tapos kami, 500 pesos. Ang budget na i-allocate nyo sa amin for Noche Buena. Kayo, 14.4 million ang hindi nyo pa nililiquidate sa gobyerno. Oo, na ginastos ninyo sa mga pamamasyal ninyo. Putang ina, oy, Claire Castro. Galit na galit ka na mamasyal si Inday Sara. Hindi gumagastos si Inday Sara ng pera ng gobyerno pag namamasyal siya. Hindi gumagastos si Inday Sara ng pera ng gobyerno kapag nasa Hague siya. Pera nila yun. O, tapos ito, pera ng Pilipinas, ginamit ng pamahalaan sa mga kasama nila sa pag-travel na hindi naman significant. Wala naman silbi dyan sa pag-travel na yan. Hanggang ngayon, hindi pa natin na liliquidate. Putangina, ano, saan yun dinala to? Pinangkain nyo to ng mga hotel, restaurant dyan sa ibang bansa. Tapos, hindi nyo nililiquidate na maayos. Ganyan kalaki ang budget nyo. 14.4 million para lang sa mga tsuwariwap ninyo. Wala naman tinutulong sa bayang Pilipinas yung mga yan. Ginagastosan ninyo. Ano, saan ang ano yan? Nasaan ang justification yan, Claire? Foreign trips ng mga opisyal ang inabunohan ng Office of the President at hindi pa raw nababayaran. Foreign trips ng mga opisyal na inabunohan ng Office of the President na hindi pa nababayaran. Tingnan nyo kung gaano kayo katarantado sa pera ng taong bayan, tapos putyang ina, si Kiko Barsaga tinanggal nyo, walang nilustay na ganyan. Ng kani-kanilang ahensya ayon sa COA. Ang Kamara ang may pinakamataas na balanse na higit 3.5 million pesos. Ang detalye sa agenda report ni Lyja Bonzo. 14.40 million pesos na halaga ng overdue receivables ang nakita ng Commission on Audit sa Office of the President para sa 2024 Annual Audit Report nito. As of December 31, 2024, ito raw yung mga nakabinbing bayarin ng ibang ahensya sa opisina ng Pangulo na inabunuhan nito para sa airfare at hotel accommodations ng mga government official na ng ibang bansa. Sa report, Wow, airfare, hotel accommodations. Imagine ha, sa ibang bansa. Tapos ang bawat Pilipino, 500 pesos ang i-allocate ninyo, tapos kayo, putang ina ninyo, laki-laki ng perang ginagastos ninyo sa mga pagbabakasyon ninyo, tapos si Inday lustay, si Inday korap, tapos kayo mababait. ng COA sa 14.40 million, 52% nito ay mahigit 2 taon ng overdue. Ang mga ahensyang kabilang dito ay ang DFA, DILG, DPWH, HOR, Presidential Management Staff. Putang ina niyan, yung babatak lang naman yata kayo dyan. O, tapos Department of DICT. Tangina niyo, hindi kayo nagbabayad, oh. Milyon-milyon yung mga ginastos ng Malacanang. Ano yan? Binastos ba ng Malacanang? O ano yan? Pinamigay lang sa inyo? Pera ng taong bayan yan, ah. O, sabagay, pag binalik niyo yan sa Malacanang, baka ipang batak lang din nila yan. Oy, ba tayo nagdududa? Hindi pa man nagpapadrug test. Sabi ni sabi ni Amy, addict daw eh. O totoo kaya 'yun? Hindi natin alam. O it's safe to assume na totoo 'yun kasi hindi naman nila ina-address. DICT, DILG, DPWH, DTI, Presidential Management Staff at ang House of Representatives na may pinakamalaking bill na more than 3.5 billion pesos. Higit 6 na milyon naman na ang overdue ng 1 hanggang 2 taon at mahigit 400,000 ang overdue for 6 months. Kapal ng mukha mo, tapos bilyon-bilyon yung budget niyan para sa mga pamasahe niyan sa abroad. O tinan mo. For 2025, billion yung budget niya para sa kanyang travel. Hindi umalis. Hindi naman yan umalis masyado nitong 2025 kasi nga nasukol sila eh. O, anong gagawin mo doon sa travel expenses mo kung hindi ka naman umalis-alis? Ang pinuntahan lang niya yung mga asi-asian lang. 'Di ba? Eh libre naman sila doon. O, nasan na yung budget na yan ng travel expense niya kung hindi naman siya masyado nag-travel ngayong taon? Binulsa na yan. Asan? Yun na, tinatanong ko lang. O, halimbawa, meron kang budget para sa transportation na 1,000 pesos for this month. Eh ngayong buwan na to,
nakisakay ka lang na nakisakay sa mga kasama mo. Nakiangkas ka lang nakiangkas sa motor. O di yung 1,000 mo, di mo nagastos. Saan mapupunta yun? Di ba? Saan mapupunta yun? I-audit pa ba natin yun? Hindi. Hindi na natin ibabalik yun sa National Treasury. Pera na nila yun. O basta maglalagay lang ng mga certification niya na gamit namin. Na ipamasahe namin, na pang-hotel namin. Tapos, ganun lang mag-liquidate mga yan. To 1 year. Sa pakikipanayam ng COA sa Finance Office ng Office of the President, nag-issue naman daw ito ng bill kada tapos ng state visits at may due Kita mo kung gaano ka-incompetent ang opisina ng presidente. Gumastos siya, pinautang niya, tapos hindi niya na minonitor. Sinabihan lang niya, magbayad kayo, tapos wala na. Wala nang follow-up. Sinong gago ang may utang na magkukusa magbayad? Kailangan i-mandate nyo sila. Pay or go to jail. Ganun, di ba? Sabi nyo, pinapabalik nyo yung mga pera, tapos itong pera na galing sa taong bayan, di may soli-soli sa inyo. Ganyan ka-incompetent ang gobyerno ni Bongbong. O ikaw, mangutang ka sa akin. Kailangan pa kitang singilin. Kahit may pera ka, hindi ka magbabayad sa akin ng kusa kasi isipin mo, hindi naniningil si Boss Dada, hindi niya kailangan. Hindi ba? Ay na, sinong nangutang ang kakatok sa bahay mo? Pre, ano? Nandito ako para bayaran ko na yung utang ko sa'yo. Walang ganun. Puta. Sa totoong mundo, walang nangyayaring ganun. Sabi ko kasi magpautang ka 500, sigurado ako ibablock ka sa Facebook nung ng utang sa'yo. Ganyan kasugapa sa pera ng mga tao. Walang hiya na yan. Incompetent ang opisina ng presidente. Plain and simple. after 30 days. Pero wala raw follow-up demands na ibinigay sa debtor agencies nang umabot na ito sa due date. Diba? Walang follow-up. Incompetence ang tawag dyan. So kung yan nga lang wala silang, hindi nila ma-manage, problema pa kaya ng Pilipinas? Problema pa kaya ng Pilipino? Kaya nilang i-manage yan? Hindi nila kayang i-manage yan. Ang problema ng Pilipinas, hindi nila kayang solusyonan yan. Ang Pilipinas, hindi nila kayang patakbuhin yan. Bilang epekto, ayon sa COA, posibleng nalilimitahan ang pondo ng opisina ng Pangulo para sa mga operasyon nito. Rekomendasyon ng COA, magpadala ng demand letters sa mga ahensyang may utang para agaran itong mabayaran sa pamahalaan. Ikalawa, bumuo ng mga polisiya para magkaroon ng mas maayos na sistema sa koleksyon. Wala pang sistema. Naknan tinapay naman talaga. So COA pa ang gumagawa nung trabaho ng Malacanang. Nagpahiram ka, hindi ka nakakasingil, okay lang, di ko naman pera yan. Pera naman ng taong bayan yan Parang ganun lang ang sinasabi nila. Putang na, mga hudas talaga itong mga to Ganyan sila magwaldas ng pera. Tapos anong sabi ni Bongbong sa speech niya? Walang perang masasayang. Anong tawag mo rito? Walang perang masasayang, Bongbong. Anong tawag mo sa 14.4 million? Hindi pera yan? Hindi ba nasayang yan? Pinautang mo sa isang ahensya na may pera naman? Putang ina, ba't ka kasi magpapautang sa isang ahensya na may pera naman? May budget man mga ahensya na yan. Taon-taon humihingi ng pera sa kongreso yan. Bakit mo sila nilibre? Ina ninyo ini-scam nyo na naman ng mga Pilipino tapos walang perang walang perang hindi ma-account sa Pilipinas. Yun ang sinasabi mo sa nakaraang budol speech mo na naman. Ina nyo, mga sinungaling kayo, mga hayop kayo. Kala nyo hindi namin kayo mahuhuli, ha? Huling-huli na kayo. Kala ninyo, ha? Ano pa ba? Ito, at is weakest. Tingnan nga natin, tingnan mo. May sinasabi rito na naman si Claire Castro, hindi daw weak ang presidente. Anong tawag mo sa presidenteng hindi makasingil? Anong tawag mo sa presidenteng puro problema Pilipinas? Anong tawag mo sa presidenteng putang ina, buwan-buwan may rally? Malakas, sabi ko nga sa inyo. Ibang klase mag-isip ang mga adik. Feeling nila ang gagaling nila, pero iba yung nangyayari sa paligid nila. Ang Malacanang sa mga nagsasabing mahina ang Pangulo sa pagsugpo sa korupsyon. May paalala naman si PBBM sa mga bagong sundalo sa gitna ng maugong pa ring destabilisasyon. Nasa frontline ng balitang yan si Maricel Halili. Piliin niyo ang bayan. Piliin ninyo ang katapatan at ang kapayapaan. Pag nag-speech si Bongbong, laging kabaliktaran, ha? Oo.
Huwag niyong paniwalaan. Yung sinasabi niya kabaliktaran. Piliin. Alin ang pipiliin? BBM. Katapatan at ang kapayapaan. Piliin daw ang katapatan. Pero hindi sila tapat sa taong bayan. Puro pagsisinungaling ang ginagawa nila. Puro pambubudol. Puro kabaliktaran. Puro pagnanakaw. Asan ang katapatan dyan? Piliin ang bayan. Piliin ang bayan, tapos pinadala mo si Pangulong Duterte sa ibang bansa. Meron ka namang korte sa Pilipinas, pero pinadala mo siya sa ibang bansa. Piliin ang bayan. Ayun na, no? Baliktad ang utak nito ni Bongbong. Nung pinanganak yata ito si Bongbong, nauna yung paa. Kasi dapat mauuna ulo eh. Nauna yung paa, suhi yata ito. Kaya pati yung utak niya baliktad. Yan ang mensahe ni Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang talumpati sa graduation ng mga bagong miyembro ng Armed Forces of the Philippines sa Villamor kanina. Sa gitna ng alingas-nga sa destabilisasyon sa gobyerno, giit ng Pangulo, hindi dapat nagpapadala sa politika ang sandatahang lakas. There will be moments when your integrity will be tested. Yan. There will be moments that your integrity will be tested. Anong gagawin mo pag ang integrity mo tinest? You will prove na yung mga sinasabi nila sa'yo is wrong. Dapat ganun. Pero siya, tinan mo. Sinasabihan niya yung mga sundalo na akala mo naman, akala mo naman nagpa-drug test siya nung sinabing addict siya. Corruption and dishonesty can manifest in many forms. Corruption and dishonesty can manifest in many forms. Yung corruption, anong manifestation niyan? Cebu, ang daming namatay sa baha. Mga kagamitan nasira, kabahayan, nawarak dahil sa corruption. Tapos nagsasalita siya tungkol sa corruption. Kapal ng mukha mo, BBM. Walang kasing kapal ng mukha mo. Kaya piliin nyo lagi ang tama. Nito lang Biyernes. Piliin ang tama o piliin nyo may tama? Piliin nyo daw yung may tama. Wag yung pipiliin nyo may tama. Pinili nyo si Bongbong, may tama yan eh. Tapos wag na tayong umulit ha. Wag na natin piliin si Risa na may tama din. Si Trillanes na mas malakas ang tama. Si Ontiveros na si Lenny na may sapak din. Wag na tayong pumili ng may tama ha. Bago ang trillion peso March protest sa EDSA at baha sa Luneta 2.0, naghapunan sa Malacanang si PBBM kasama ang mga opisyal ng AFP. Dito, tiniyak ng AFP ang kanilang katapatan sa konstitusyon. Our beloved President, sir. Beloved President, adik daw yan, sabi ni Amy. Tapos mahal mo. Ikaw sarhento ikaw Our Commander-in-Chief, ang inyong kasundaluhan ay kasama nyo para sa tunay na pagbabago tungo sa isang bagong Pilipinas. Tunay na pagbabago. Wala siyang sinabing tungo sa tunay na pagbabago na maganda. Kung may pagbabago sa Pilipinas, naging pangit. Kumbaga change for the worse. Hindi siya change for the better. Pangit ang Pilipinas eh. So susuportan daw siya nitong sundalong tanga na to para sa bagong Pilipinas na pabulok ng pabulok. Parang ipin ni Sandro. Sa kabila niyan, meron pa ring mga kritikong nagsasabing at his weakest si PBBM sa pagresolba sa korupsyon. Buwelta ng palasyo. Ang dami na po na napaaresto, marami na po rin na kinasuhan, marami na po na naibalik na pondo. Maraming binalik na pondo, gagi. Hindi nyo maibalik yung 14.4 million na inabono nyo naibalik. Mga sinungaling talaga. Sabi ko nga sa inyo, basta addict, ganyan. Ito ba yung weakest na masasabi natin? Oo, mantakin mo, saan ka makakita? Linggo-linggo may rally. Buwan-buwan may rally, hindi weakest yan. Ang panahon ba ni Pangulong Duterte may ganyan? May pandemic pa? Wala namang mga ganyang nangyayari, nagre-reklamo mga tao. Ngayon, pagkarami-rami nagre-reklamo, tingnan ninyo. Ganyan sila kagago. Wala silang pakialam sa reklamo ninyo, wala silang naririnig na reklamo ninyo. Basta para sa kanila, nasa kapangyarihan sila. Yun ang importante sa lahat. Hanggat di sila napapatalsik, magaling sila. Yun lang yun. Ito naman ang sagot ng Malacanang sa mga panawagang magbitiw si PBBM. Madali po kasing sumigaw na bumaba sa pwesto. Pero kung papaano papalakarin at pamumunuan ang gobyernong ito kapag bumaba ang Pangulo,
Ano kaya ang kanila masasabi? Marami. Sabi ko nga sa'yo, kung papalit si Inday Sara, tira mo nangyari sa Davao. Davao, walang utang. Ang ganda-ganda ng Davao. Ang linis-linis ng Davao. Ang peaceful ng Davao. Disiplinado mga taga Davao. Nagawa yan ni Inday Sara nung siya ay mayor. Ang mayor parang presidente yan. Pag nagpresidente ka, mas malaki lang. Pero kayang-kaya. Nagawa nga niya eh. Sabi ko nga, pumunta ka sa Davao para malaman mo. Taga saan ba to? Taga Quezon City. Puta, sa Quezon City ka lang nakakarating yata. Yabang-yabang mo. Bilib na bilib ka na dito sa Quezon City. Pumunta ka ng Davao para mas lalo kang mabilib. Para makita mo kung anong klaseng pamumuno ng mga Duterte sa Davao. Anong sinasabi mo? Hindi nga alam ni Bongbong kung paano mamuno sa bayang Pilipinas. Sasabihin mo. Pag bumaba siya, talagang pag bumaba siya, durog ang Pilipinas, mahihirapan talagang iangat ulit ang Pilipinas dahil inubos nyo lahat eh. Hinudas nyo Pilipinas, mahirap talaga. Pero kaya yan. Basta Duterte, kaya yan. Oh. At sana ay nagustuhan ninyo itong ating 500 pesos Noche Buena episode. Mabuhay kayo. Kita-kits tayo ulit sa susunod vlog. Mag-follow kayo sa Banateros ha. At mayroon pong YouTube channel si Boss Dada, Boss Dada 2.0. Mag-follow kayo dyan ha. At nag-upload na tayo ng video dyan. Mabuhay kayo. Kita-kits. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Kung nasa tama ka, ikaw ay aming kasama. Pero pag mali ka, handa ka na bang mabasag? Banateros kami, walang inuunan. Dahil bayan muna, bago ang sarili. Bago ang sarili. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Banateros ang sigaw, katotohanan ang laban. Sa harap